Sa hapong ito, sa gabing ito ng araw ng Huwebes, 5 ng January 2023, ating babasahin ang salita ng Diyos bilang pagpapahalaga sa lakad ng mananampalataya. Ang mananampalataya ay mayroon po yan lakad, Christian life na tinatawag natin. Kung tayo ay mayroon Christian life, mayroon po tayong living the Christian life. Kung kaya sa gabing ito, pag-aralan po natin ang Christian life bilang katibayan na tayo ay binibigyan natin ng honor ang salita ng Diyos. Ang babasahin ko ay magmumula sa Juan chapter 1 verse 2 hanggang verse 9. Kasama na ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. Talatang 4. Mula sa Kanya ang buhay. Ang ating mga buhay ay mula sa Kanya. At ang buhay ay siyang ilaw ng sanlibutan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagangalang Juan, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya naparito, hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Si Juan Bautista ay nagpapatotoo lamang tungkol sa ilaw. Ang tinutukoy dito sa Kristo, the light of the world, ang sabi nga sa English. At ang sabi sa talatang 8, hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Yan ang talatang 8. Nang sinasaad dito, si John the Baptist ay testimony lamang tungkol sa ilaw. Sinasabi niya na siya ay sinugo ng ilaw upang magbautismo, pero hindi po siya ang ilaw. Nililiwanag po natin. Ang tunay na ilaw, sa talatang 9, ito ang sinasabi, ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. So ang ilaw po ay nakatakda upang ibigay sa mga tao. Pero ang mga tao, ilan lamang sa mga tao ang naniniwala sa ilaw. Ilan lamang sa mga tao ang nais lumakad sa ilaw. Ang tao ay lumalakad nang hindi alam ang kanyang nilalakaran. Yan ang sinasabi sa talatang ito. Bilang analogy, bilang paglalarawan ng lakad ng isang tao. At sabi po rito sa talatang 2, ang sabi po rito, kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nakikita nilikha nang hindi sa pamamagitan niya. So ang purpose ng mundong ito, nilikha ito, ang lahat ng bagay dito sa mundong ito, kasama ng tao, nilikha for the purpose of His glory, for the purpose of knowing the light, for the purpose of glorifying Christ. Kaya mga kapatid, sa ngayon na hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga ang paglakad sa liwanag. Pero darating ang araw, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng tao, kahit hindi mo utusan, lalakad po sila sa liwanag. Pero ang sabi nga, baka huli na ang lahat.
Kaya ang ating paglakad ngayon, hinihingi ng Diyos. Pwede tayong lumakad sa mundong ito, pero huwag nating kalimutan na mayroon malikha sa atin. Ang lahat ng tao nag-exist ng dahil sa kagustuhan ng kanyang mga magulang. Pero ang mga Kristiyano nag-exist. Ang pagtawag sa mga tao sa Kristiyanong pamumuhay ay sa pamamagitan ng authority ni Kristo, ng Diyos. May pagkakaiba po yan, sapagkat po ang sabi nga diyan sa Biblia, sa Juan 3:16, ay Juan 3:12, na tayo ipinanganak na muli, hindi sa pamamagitan ng kalooban ng mga magulang natin, o ng flesh, ang sabi niya sa Biblia, kundi sa kalooban ng Diyos. So, ang pagiging Kristiyano ay kalooban ng Diyos. Kasi hindi mo yan pagpilitan, kasi hindi mo ipilit yan kapag ang isang tao kumilala ng lubusan sa Diyos, na naisin niya na lumakad sa kalooban ng Diyos. Lumakad sa liwanag. Madalas tayo, mga kapatid, na nagbabiyahe. Minsan sa mga poste may nakasulat, God with us. Ang ibig sabihin niyan, Emmanuel, God is with us now. Ang panahon nito, ito ay panahon ng biyaya. Kaya nakikita natin sa mga poste nakasulat, God with us. Pero ang salitang yon na God with us, ang ibig sabihin nun, Emmanuel, ang ibig sabihin yun, panahon ngayon ni Kristo. Christ is with us. Nag-aantay lamang po siya na siya ay kilalanin natin ng lubusan. Nag-aantay lang po siya na siya ay bigyan natin ng pagpapahalaga. Ang sabi rito sa talatang 4, mula sa Kanya ang buhay. Kinikilala ba natin ang ating buhay ay mula sa Diyos? Kung kinikilala natin ang ating buhay mula sa Diyos, hindi po yan kalooban lang ng tao, kundi niloob ng Diyos na ikaw ay maging tao. Kaya yan po ang katotohanan niyan. Wala po sa Kristiyanong pamumuhay, ang sabi ng Biblia, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos, kasama ang tao. Pero ang lahat ng tao ay hindi anak ng Diyos. Yan lang po ang pagbibigay diin sa Biblia. Na ang tao nagiging anak ng Diyos kapag siya ay na-born again. At sabi nga diyan sa Biblia, sa Matthew chapter 7, verse 21, hindi lahat na tumatawag sa kanyang ama ay makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi, yun lamang na mga gumagawa ng kanyang kalooban. Ang unang kalooban ng Diyos, ang lahat ay maniwala na siya ang tagapagligtas. Hindi lamang maniwala, ipamuhay ang kanyang paniniwala, ipamuhay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung kaya't ang mga tao nagmula sa liku-likong daan, sa panahong ito, nagsisikap po sila na lumakad sa diretsong o sa pamumuhay na maayos. Pamumuhay na maaring kalugdan ng Diyos. Sapagkat po ang ating motibo sa buhay na ito, wala naman iba. Ang kalugdan ng tao ay pangalawa lamang yan o maaring pangatlo. Ang una sa lahat, ang Diyos ay mabigyan natin ng puri. We are here to please the Lord, not men. Hindi po tayo nag-i-exist upang sa tuwing-tuwing na lamang na nais natin bigyan ang kalooban ng Diyos, ay bigyan ang kalooban ng tao. Sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng pagpipigil natin, sa lahat ng ating attitude, ipinapakita natin na ang Diyos ay mahalaga. At ang turo ng Diyos, maging mahinuhod, maging maibigin, maging mapagpahalaga sa bawat isa. At ang sabi nga rito, nagliliwanag sa kanila, sa kadiliman ang ilaw,
at hindi ito kailanman nagagapi ng liwanag. Alam niyo mga kapatid, sa natural na pamumuhay natin, wala pa po akong nakita na ang liwanag ay tinatalo ng dilim. Ang isang kwartong madilim, pag nagdala ka ng kandila na may sindi, itinataboy ang dilim. Ang tawag po yan, light dispel darkness. Iyan po ang katotohanan. Wala po akong nakita na ang dilim, pag ikaw ay nagsindi ng kandila, pagkatapos ipinasok mo sa kwartong madilim, namamatay ang kandila. Hindi po. Ang kandila habang nakasindi, itinataboy niya ang dilim. So, tayong mga mananampalataya, dapat po ganyan ang ating buhay. Na hindi po tayo instrumento ng kadiliman, kundi instrumento po tayo ng ilaw. Ang sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan ito, referring sa mga mananampalataya. Na kung ang ilaw na yan ay nananatiling may sindi, lumiliwanag sa buong tahanan. At ang sabi ng Panginoon, hindi ninyo sinisindihan ang ilaw upang itago. Ang ilaw po ay isasabi sa Biblia, inilalagay sa isang lugar na kung saan matatanglawan niya ang buong kwarto o buong bahay. Ang ibig sabihin diyan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang pamumuhay, ang ilaw na yan, kailangan po patuloy na may sinag. Patuloy po yan na nagtataboy ng maling pamumuhay, maling gawain. Hindi po tayo instrumento, ulitin ko lamang, hindi po tayo instrumento ng kadiliman, kundi po tayo instrumento ng liwanag. Kung tayo po ay instrumento ng liwanag, umaalis po tayo. Ang ilaw po ay umaalis. Hindi po nakikipag-compromise ang tawag diyan. Hindi po, kapag ikaw ay sinabihan ng ganito, ganito, pero yun naman ay magbibigay sa iyo ng madilim na pamumuhay, hindi po yan kailangan katigan. Hindi po yan kailangan i-embrace. Kundi yan po ay pakinggan lang natin at ilabas sa kabilang tainga. Iyan po ang turo ng Biblia. Sa talatang 6, sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, si John the Baptist po ito. Na parito siya upang magpatotoo tungkol at manalig tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. So tingnan mo yan, si Juan Bautista po ay sinugo rin ng Diyos upang magpatotoo tungkol sa ilaw, tungkol kay Kristo. Pero hindi po siya ang Kristo. Hindi po siya si Kristo. Kundi siya po ay instrumento lang ng Diyos. Na ang sabi dito, sinugo siya upang magpatotoo. Sabi dito, nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman magagapi ng kadiliman. Ito ang talatang 6. Sinugo ng Diyos ang isang tao, si John the Baptist nga ito, na nagngangalang Juan Bautista, na parito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. So ang mga mananampalataya po, kinakailangan may daladalang patotoo. Ang kanyang testimony ay sinisikap ng isang mananampalataya na ang kanyang testimony ay maging maayos. Kung kaya't kapag ikaw ay isang mananampalataya, iwasan mo na magkaroon ng testimony ng kadiliman. Yan ang sabi nito. Ito ang binabanggit natin dito. Si Juan, sinugo ng Diyos, si Juan, upang magpatotoo tungkol sa ilaw kay Kristo. Kaya ito ay paghamon sa mga taong patuloy na lumalakad
sa kadiliman, sa udyok ng kaaway ng Diyos, na dapat po tayo mag-isip-isip sa mundong ito. Sapagkat po, ang sabi ng Biblia, ngayon ang panahon ni Kristo. God with us, Emmanuel. Ang ibig sabihin niyan. Emmanuel, God with us. Ang ibig sabihin. Kung ito ay panahon ni Kristo, ito ay panahon ng Iglesia, because we are saved by grace, ito ay panahon ng biyaya. Ang biyaya po, katulad po ng Christmas. Kapag ikaw ay binigyan ng regalo, hindi mo yan pinagpaguran. Kundi yan ibinibigay lamang ng libre. Sa ating kapanahunan, kaya tayo nagbubunyi ng Pasko dahil kay Kristo. Pero sana po ang ating pagbubunyi hindi po sa material na bagay, kundi ang pagdating ng Mesiyas ang ating ipinagbubunyi. Sa mga mananampalataya po, huwag po nawang mawaglit sa isipan natin na ang dahilan ng Pasko ay ang pagsilang ng manunubos. Ang Mayo ay sineselebrate natin dahil si Kristo ay nabuhay na magmuli. Kaya yung dalawang okasyon na yan ay mahalaga sa isang pamumuhay bilang Kristiyano. Ang Mayo ay isineselebrate natin, sabi nila, ang Mayo ay Pasko rin, pero ito po ay pagbubunyi dahil si Kristo nagtagumpay, nabuhay na magmuli. At nakita po yan ng mga apostol na umakyat sa langit. Kaya yan po ang katotohanan na makikita natin sa mga binasa natin. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito pa rin si John the Baptist pa rin ang tinutukoy rito. Verse 9, basahin ko lang sa inyo. Ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao, ay dumarating sa sanlibutan. So, ang lahat ng tao ay entitled, kung kikilalanin natin si Kristo, karapatan nila na marinig ang tungkol sa ilaw. Ang sabi dito, ang tunay na ilaw ay tumatanglaw sa lahat ng tao, ay dumarating sa sanlibutan. Maliwanag po mga kapatid dito na tayo po ay hindi po dapat masimplang na ang ating pangunawa ay dahil sa regalo. Kaya may Pasko dahil ako'y tatanggap eh. Hindi naman po yan. Ang pagtanggap mo ng material na bagay ay pangalawa o pangatlo yata yan. Subalit ang una sa lahat, kung kaya't isineselebrate natin ang December, na sabi nga ng ating kalendaryo ay December 25, hindi man natin natitiyak na December 25, subalit mayroon po tayong holiday na yan, na December 25, upang itanghal, ipagbunyi ang kapanganakan ni Kristo. Wala pong iba. Ang ginagaya natin na magbigay ng mga aginaldo sa mga tao ay kasunod lamang ng ibinigay ng 3 pantas. 3 kings. Yung 3 pantas, may dala-dala silang regalo kay Kristo. Yun ang ginagaya natin. At hindi po yun masama. Hindi po masama ang magregalo. Yun po ay tipo o typifying the 3 wise men who gave their own gift to Christ. At sabi nga nung hari na si Herodes, pag nakita nyo ang Mesiyas, bumalik kayo uli sa akin upang ako naman ay magpuri. Alam nyo mga kapatid, hindi nila naguyo yung 3 hari. Hindi na utakan. Sa panaginip ng 3 hari nung gabi, ang sabi nung anghel, huwag na po kayong bumalik kay Herodes sapagkat masama ang motibo ni Herodes. So, alam mo mga kapatid, ang aking interpretasyon diyan, kung nakita natin si Kristo na isinilang, dapat po tayo hindi mag-atubili at mag-isip-isip ng malalim tungkol sa pagbabago.
Katulad ng ginawa ng tatlong pantas, hindi na po sila bumalik sa dati nilang dinaanan. Nag-iba na po sila ng landas. Sapagkat kung i-report nila ang lokasyon ng kapanganakan ni Kristo, si Kristo hahanapin ng mga sundalo ni Herodes at papatayin. Yan po ang sinasabi sa Lucas chapter 2. At ako ay nagbibigay diyan ng interpretasyon na kung tayo nakikita natin si Kristo na siya ang ilaw sa ating dinaraanan, siya ang ilaw natin sa sanlibutan ito. Itong sanlibutan ito maaring madilim, maaring maliwanag, pero ang tunay na liwanag na dapat lakaran ng mananampalataya ay ang mga sinasabi tungkol kay Kristo. Maliwanag po yan. Kaya po sana baonin natin yan na habang itong 2023 ay patuloy na lumilipas, January, February, March, April hanggang dumating uli ang panibagong December, isipin po natin ng December po ay tungkol sa pagdating ng ating Mesiyas. Yan po ay tungkol sa pagdating ng ating manunubos. Walang iba po. Kung kaya't ang lahat pong tao sa mundong ito, sa katunayan, nalaman naman natin na nag-celebrate ng Kapaskuhan. At hindi po yun masama. Huwag lang po mabaling ang ating celebration sa pagtanggap ng mga bagay, material position, material blessing, sapagkat po tayo mapapalayo sa pag-alaala natin ng kapanganakan ng ating Mesiyas. Yan lang po mga kapatid ang ating mensahe sa umagang ito, sa gabing ito. Last verse, chapter 1, verse 10. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya, ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Hindi po lahat sa sanlibutan ay nananampalatayang tunay. Hindi po lahat ng tao sa sanlibutan na ito ay may pananampalatayang tunay. Yan po ang palagi kong sinasabi sa mga iniaaral ko. Na ang pananampalatayang tunay is number one, inuunor natin si Kristo. Binibigyan natin ng puwang si Kristo. Ano man ang ating ginagawa, ano man ang ating kinalalagyan, dapat po ay hindi hadlangan tayo ng ating nalalaman. Hindi po tayo hadlangan ng kalooban ni Kristo. Alam mo mga kapatid, ang prayer meeting na ito ng Journey Community Church ay sa kaloob-looban ko. Ito po ay commitment. Bilang isang pastor ng Journey Community Church, nagpasimula tayo ng Journey Community Church, 1997 yata yun. Kaya tayo nag-celebrate ng 26 years noong December 18. At sabi po, mga nakita ko po doon sa Pasig, nakita na niya namin, pastor, yung anibersaryo ng iyong church. So mabuti ka ko. At sabi ko nga, yung ko mga kapatiran namin, yung ibang kapatiran namin mula sa Journey Community Church ay dumalo dito. Sabi sa akin, mabuti naman niya. Ngayon mga kapatid, ulitin ko lamang ang selebrasyon ng Pasko. At alam ko mga kapatid, na tayo pumasok na ng 2023, January 4, gusto ko lang kayong i-remind na huwag nating iwaglit sa ating kaisipan ang pagdating ng ating manunubos. Si Kristo ay nagpakasakit, nabayubay sa krus ng Kalbaryo, pinasan, ang sabi nga ng Biblia, inako ang ating mga kasalanan upang tayo
matubos sa ilalim ng kasalanan. Iyan po ang sabi ng Biblia. Matubos tayo sa ilalim ng pagkaalipin ng kasalanan. Kung kaya tayo mananampalataya, ay dapat po tayo hindi na alipin ng kasalanan. Ang pagiging alipin ay slave ang tawag sa English, slave of sin. Parang alipin ng kasalanan. Hanggang dyan na lamang mga kapatid, sana po ay alalahanin natin si Kristo bilang regalo ng Ama mula sa langit. At ang regalong yan ay ang ating eternal life. Ang sabi ng Biblia, ang regalo ay regalo sa kanyang mga anak. Tunay na mga anak. Kung kaya tayo manalangin mga kapatid sa ating pagtatapos, idadalangin ko ang ating mga kapatiran sa Journey Community Church na wag po nating i-focus ang ating kalooban sa mga maaring natanggap natin at sa mga tao na maaring hindi nakatanggap, nawa wag po tayong sumama ang kalooban kung wala tayong natanggap. Katulad ng ating mga ibang kapatiran na walang natanggap na material na blessing sa mga kapatiran, pare-parehas tayo. Kundi yun lamang ikinagagalak natin ang ating anibersaryo. Sapagkat sa loob ng 26 years na natiling buhay ang Journey Community Church. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayong gabi po ay ating ipagpipray. Patuloy na ipagpipray ang ating spiritual growth na tayo'y gabayan at samahan ng Panginoon sa ating paglago spiritual. Samahan niyo po ako, let's pray. Yes, Heavenly Father, we wanna thank you, Lord God, for this night na ibinigay niyo po sa amin. Maraming salamat po at kami po ay nagsama-sama para papurihan ang inyong pangalan. Kayo lamang po ang dapat papurihan sa aming mga ginagawa sa mundong ito, Lord God. Lord, we wanna pray for our spiritual growth, yung aming passion na lumago spiritual, Lord God. Lord, maraming salamat unang-una sa iyo, Lord God, na tinutulungan niyo po kami, sinasamahan niyo po kami na patuloy po kaming lumago spiritual, lumapit po sa inyo. And we also pray, Lord God, sa mga taong ibinibigay niyo po sa aming mga buhay para po tulungan po kaming lumago. Tinuturuan po kami, Lord God, na hindi lumayo sa iyo bagos mapalapit pa sa iyo, Lord God. Maraming salamat din sa inyong salita na patuloy po naming pinangahawakan at patuloy po naming ninanamnam every single day, Lord God, ng aming buhay. Lord, teach us, Lord God, to obey your words, Lord God. Alam po namin may mga times na mahirap pong sundin ng inyong mga utos, but ito na po yung time, Lord God, na dapat po naming malaman na mas mahirap ang mas malayo po sa inyo kaysa ang lumapit po sa inyo. Lord, give us the strength, Lord God, yung boldness po namin sa buhay na ito, Lord God, na hindi po kami ma-stumble at hindi po kami mag-stay, Lord God, na disappointed, na negative, but yung mga dinadaanan po namin ganun, Lord God, is magsilbing learnings para po kami ay lumago, lumakas, at magpatuloy, Lord God, sa iyong ministeryo. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo po sa amin ng puso ng paglilingkod, Lord God, ng puso na humble, Lord God, na lumapit sa inyo. Give us the strength, yung mga leaders po namin, pinagpipray din po namin, na give them the strength, ang aming pastor, ang aming mga elders, ang aming mga core leaders, Lord God, sa Journey Community Church. Gabayan niyo po kaming lahat, Lord God. And maraming salamat sa
taon ng 2022, and we are looking forward for this year, 2023, Lord God, nasasamahan niyo po kami. Maraming salamat, Lord God, sa iyo ang papurit, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang gabi mga kapatid. Una sa lahat ay binabati ko po kayo ng Happy New Year sa lahat. At alam ko na ang bawat isa sa atin ay nakaraos sa taong nakalipas. At ngayon po ay tayo ay muli babalik sa ating gawain. At kami po ay nagpapasalamat sa lahat po. At ngayon po ay nilako tayo sa ating prayer. At tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapain sa lahat, Lord God, una sa lahat kami po ay nagpapasalamat sa nakalipas pong taon na inyong pong pinakaloob. At salamat, Lord, sa lahat ng mga biyaya na ibinigay niyo po sa amin, sa lahat ng pag-iingat niyo po sa amin. Maraming salamat, Ama, sa lahat po ng kabutihan na ipinakalob niyo sa amin. At kami po ay hindi nyo pinapahabayaan, Panginoon Lord God. Muli, kami ay dumadalangin sa inyo, Panginoon, sa bagong taon na inyo po pinakalob sa amin. Dalangin namin, Ama, na kayo po ang manguna. At ingatan po ninyo ang bawat isa sa amin, sa aming mga kapatiran. Huwag niyo pong hayaan, Panginoon, sila ay mawala sa church. Kaya, Lord God, patuloy pong iniling sa inyo na kayo po ang gumawa ng kaparaanan ng bawat isa ay magpatuloy, Lord, sa pagpuri at pagpasalamat sa inyo. Lord God, sa gabing ito, dinadalayan ko po sa inyo ang lahat ng mga leaders, Panginoon, na inyo pong binigay sa bawat bansa, sa bawat church, na inyo pong pinakaloob, na alam namin, Lord, na kayo po ang pumili sa bawat isa sa kanila. Kaya dalayan ko, Panginoon, na hipuin nyo bawat isa sa kanila. At dalayan ko, Lord, na gamitin nyo po sila, Panginoon, na mga leaders na maging matapat sa mga tungkulin nila, Panginoon. Dahil alam namin, Lord, na kayo po ang nakakaalam sa bawat kaisipan nila. Kaya, Lord God, dalangin namin na ang lahat po ng mga leader ng church, patuloy nyo po silang gamitin, patuloy nyo po silang ingatan, na sila, Panginoon, ay patuloy na magbahagi ng inyong banal na salita. At dalayan ko rin, Panginoon, ang mga leader sa mga lokal ay gamitin nyo rin sila, Panginoon, na sila ay maging tapat sa kanilang mga tungkulin sa bawat gawain nila. Huwag nyo silang hayaan, Panginoon, na sila ay mapalayo o gumawa ng hindi tama na ayon po sa inyong kalooban. Kaya, Lord God, dalayan ko po na ang aming mga leaders na matataas, pangulo hanggang sa mababa, dalayan ko, Lord, na kayo rin po ang mag-ingat sa bawat sa kanila at kayo pong gumamit na sila ay patuloy na maglingkod sa bayan ng maayos. At alam ko, Lord, na ang bawat isa sa kanila ay kayo po ang pumili. Kaya, Lord God, dalayan ko na gamitin niyo po sila ng maayos sa bawat nasasakupan ng mga lugar at sa bawat church na inaaniban, Lord. Dalayan ko na gamitin niyo po, Ama, ang bawat isa sa kanila na maging maayos ang lahat, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, na itong taon na amin tatahakin, Lord God, tulungan niyo kami. Bigyan niyo po kami ng maayos na pamumuhay. Bigyan niyo po kami ng maayos na kalagayan, Panginoon. At huwag niyo po hayaan ang buong kapatiran, Lord. Kaya, Lord God, niling ko po sa inyo na ingatan niyo rin po ang aming pastor, ang lahat po ng mga leader ng church namin. Huwag niyo po ang pabayaan, Lord. Lord, maraming salamat. Ito po ang dalangin. Nagpapasalamat po ako sa inyo, Lord, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay sabay-sabay naman po natin ipag-pray ang kalagayan ng ating bansa, pati na rin po ng buong mundo. Let's pray po. Dear Heavenly Father, patuloy ka po namin pinupulit, pinapasalamatan. Lord, you are God and you are love. Maraming salamat po, Lord God, sa pagkakataon na binigay niyo po sa bawat isa upang
sama-sama po makapag-usap sa inyo, mag-pray, Lord God. Lord, I pray na itama niyo po ang puso ng bawat isa na maging karapat-dapat po kami na humarap sa inyo, Lord God, at lumuhod sa inyong harapan, Lord God. Lord, maraming salamat po sa opportunity na binigay niyo po sa amin, Lord God. Lord, pinagpipili nga po namin, Lord God, at sabay-sabay ang aming bansa, ang Pilipinas, Lord God, na kayo nga po ang mauna, Lord God, sa pag-open po ng ekonomiya, ng mga face-to-face classes, Lord God. Naway magpatuloy po ito, Lord God, and mawala na po, Lord God, yung COVID na nagpipigil po, Lord God, sa bawat isa para makapagtrabaho, para makapag-aral, Lord God. Bumalik na po, Lord God, ang lahat sa normal, Lord God. And I also pray, Lord God, na kayo po, Lord, ang mauna sa bago po namin na-elect na presidente, Lord God. We know and we believe na lahat po ay according sa plano niyo, Lord God. Kayo po ang kumilos, Lord God, sa buong Pilipinas, Lord God, sa lahat po ng sulok ng aming bansa, Lord God, na maging maayos po ang pamamalakan, Lord God. Lord, I also pray na ang bawat isa po ay safe, Lord God, ngayong pandemya, Lord God, and kayo po, Lord God, ang mag-bless sa bawat isa, Lord God, na kung meron man pong nararamdaman na karamdaman, Lord God, sakit, Lord God, kayo po ang mag-heal, Lord God, and I pray, Lord God, na sa pag-open po ng ekonomiya ng bansa ay marami po sa amin ang bumalik, Lord God, sa normal at pagkatrabaho, and makakapag-provide nga po, Lord God, sa family, Lord God, with your blessings, Lord God. Lord, patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa, and kayo po mag-provide, Lord God, ng lahat ng needs ng bawat isa, Lord God. Lord, maraming salamat po sa opportunity na ito. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tayo po ay mananalangin sa gabing ito. Ama naming Diyos, sa gabing ito, pinupuri kita at sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay. Dalangin ko po, Panginoon, na ako po ipatawarin niyo sa aking mga kasalanan at ihanda niyo po ang aking puso sa aking pagdulog sa inyo sa gabing ito. Panginoon, marami pong salamat sa buong isang taon na kami ay iyong iningatan at kami ay iyong pinatnubayan, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, sa buong taon na ito na patuloy nyo nga po kaming gabayan at patuloy nyo po kaming ingatan sa anuman pong masamang pwedeng mangyari sa amin, Panginoon. Marami din pong salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patuloy na pagkakaloob sa amin ng aming mga pangangailangan sa araw-araw, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon Diyos, na patuloy nyo kaming pasaganain sa taong ito, Panginoon. Patuloy na maranasan namin, O God, ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapala, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Lord God, sa gabing ito, idinadalangin ko nga po, Panginoon, na kami, O Diyos, ay makaranas ng kasapatan sa aming mga financial na pangangailangan, Panginoon. Dinadalangin ko po, O Lord God, na free us, Panginoon, from all death, Panginoon. Na anuman po, Panginoon Diyos, ang aming mga kakulungan sa aming mga pananalapi, O Lord God, dalangin namin na patuloy na ikaw ang siyang magbigay sa amin ng
kasapatan sa lahat ng pagkakataon, Panginoon. Ipadama mo nga po sa amin, Panginoon, na maramdaman namin, Panginoon, na kami ay iyong bless pagdating sa aming mga financial na pangangailangan, Panginoon. Na maranasan namin, Panginoon Diyos, or madama namin, Panginoon, na kami, Panginoon Diyos, ay iyong pinagpapala pagdating sa aming mga financial na pangangailangan. At dalangin po namin, Ama, na patuloy ka pa rin namin mabigyan ng kapurihan sa kabila, Panginoon, ng aming mga nararanasan sa buhay, Panginoon. Lord God, ikaw ang Diyos, Panginoon, na may-ari ng sanlibutan, Panginoon. Ikaw ang Diyos na may-ari ng lahat, Panginoon. Kaya kami na iyong mga anak, Panginoon, ay nagtitiwala at naniniwala na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Na kami, Panginoon Diyos, ay iyong tutulungan sa lahat ng sandali ng aming mga buhay, Panginoon. Lord God, ipinagkakatiwala ko rin po sa inyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran, Panginoon Diyos, na patuloy mo ngang ipadama sa bawat isa, Panginoon, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon Diyos. Lord, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi mo kami pinabayaan noon, Panginoon, kaya sa taon na ito, Panginoon, ganon pa rin po, nagtitiwala pa rin po kami na kami ay iyong patuloy na sasamahan, Panginoon. Patuloy na ipapadama sa amin, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. At patuloy namin maramdaman, Panginoon Diyos, ang iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, sa gabing ito, patuloy ka po namin pinasasalamatan, O Lord God, sa lahat ng iyong gagawin sa aming mga buhay, Panginoon. Alam ko, O Lord God, na kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kayo ang Diyos na aming sinasamba at kayo ang Diyos na magbibigay sa amin, Panginoon, ng magandang buhay, Panginoon Diyos. Kung kami magpapatuloy, Panginoon Diyos, na sumalig o sumandal sa inyo, Panginoon, hindi mo po kami pababayaan, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na sa lahat ng nangyayari sa aming buhay, ikaw po ang aming uunahin, Panginoon. Sabi mo nga, Panginoon Diyos, na hanapin ka namin, Panginoon Diyos, at ang lahat ay iyong ipagkakaloob sa amin, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa promise na yan, Panginoon Diyos, na kung aming susundin ay mararanasan namin, Panginoon, at mararamdaman namin na kami, Panginoon Diyos, ay iyong pinagpapala, Panginoon. Lord God, sa gabing ito, pinupuri ka po namin, Panginoon, at pinasasalamatan kita, Panginoon Diyos, sa iyong mga gagawin pa sa aming mga buhay sa taong ito, Panginoon. Nagtitiwala kami, O Diyos, sa iyo na ikaw lamang, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon Diyos. Sa aming mga kapatiran na may mga business, Panginoon, idinadalangin namin sila, Panginoon Diyos, na inyo po silang pagpalain, Panginoon. Na inyong dadagdagan, Panginoon, ang kanilang mga business pa, Panginoon Diyos. Idinadalangin namin, Panginoon, na makamtan nila ang kanilang mga ninanais sa kanilang buhay sa pamamagitan mo, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon Diyos, na ikaw ang siyang patuloy na magkakaloob nito sa amin, Panginoon. Pagpalain mo nga po, O Diyos, ang gabing ito, ang unang prayer meeting namin, Panginoon. Pagpalain nyo nga po, Panginoon Diyos, at i-bless, Panginoon, ang bawat anak mo, Panginoon, na kasama namin, Panginoon Diyos, sa pagpapalaganap ng iyong salita, Panginoon Diyos. Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Tayo manalangin, mga kapatid, at tayo ay tapos na sa ating pagbubulay ng salita ng Diyos. Ipanalangin natin. Tayo ay yumuko pansamantala at tayo po ay manalangin.
pagpapalang inaasahan. Kung kaya, Panginoon, marami pong salamat sa hapong ito. Sa pagdating nito sa kaisipan ng bawat mananampalataya, isipon po namin, Panginoon namin Diyos, kung kami ay tunay na naniniwala sa iyo, kami po ay tinuturing mong anak. Ang sabi mo pa nga, kung kami ay iyong anak, ay kami ay una sa lahat ng pabor, sa lahat ng mga pagpapala na maaari mong ibigay. Sapagkat sa natural na pamumuhay, ang unang beneficiary ng mga magulang ay ang kanilang mga anak. Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa wisdom na yan. Kailangan po namin, Panginoon, ang wisdom na yan. At sa lahat